Good evening, everyone. So, I am Adelorine Balaro from Batch 4. So, yung topic po ni Pastor Russell today, sabi tayo, the three tests of true faith. At ang kanyang scripture po na ibinigay niya sa atin ngayon is matatagpuan sa 2 Corinthians 13:5. So, ang sabi po dito sa teachings, hindi ko kasi kabisado kaya naglagay ako ng notes ko po. Tapos, ang sabi mo daw po sa teachings, meron daw 3 tests of faith. So, the first one is annular. Obedience to Christ. So, of course, kaya nga sabi, obedience to Christ, yun yung pagsunod natin sa Panginoon. So, paano natin mag-glorify si Lord kung hindi natin siya sinusunod? Kung yung mga simpleng utos niya hindi natin magawa, or let's say simpleng utos ang magulang natin hindi natin magawa, paano pa kaya yung utos ng Panginoon sa atin? So the first thing that we have to do, or we need to do, is to maging obedient ka, hindi lamang sa pamilya mo, most specifically kay Lord. So the second one is a new heart, loving God and loving people. So sabi nga nila na very important na mamahal tayo sa katulad ni Kristo, which is the Christ-like. Maganda kung maging Christ-like tayo kasi mas maganda pag nakikita ng ibang tao yung pagbabago sa atin mismo. Kasi doon na nakikita na, uy, si Althea, dati ganyan niya, pero tinan mo yung traits niya ngayon, parang ibang tao na siya. Hindi ikaw yung nagbago sa sarili mo, kasi si Lord yun. Kasi mas maganda na ibang tao yung nakakakita ng pagbabago mo kesa ikaw. Since sila talagang genuinely na yun yung na-feel nila sa'yo at nakikita nila sa'yo, at doon mo nakikita yung pagbabago ng Panginoon sa buhay mo. And the third one is a new outcome, fruit of the Spirit. So, pag nandun na tayo sa progress ng pagbabago natin, binabago tayo ng Panginoon, kasi wala namang stagnant walang pantay na pagbabago na ginagawa sa atin ng Panginoon. May time na nakakabago tayo, 1 to 3 days, biglang nagapak na naman tayo, biglang makakagawa na naman tayo ng bagay na ayaw ng Panginoon, kasi tao lang din tayo, natitempt rin tayo. Pero ang mahalaga doon, ang tinitingnan ng Panginoon doon is meron tayong progress. Yun yung magiging outcome natin. Of course, sa lahat ng dagdaanan natin, we were still able to do something that glorify the Lord. So, yun yung ikinatutuwa ng Panginoon. Hindi naman kasi siya tumitingin talaga sa ginagawa natin. Tumitingin siya sa puso natin. Are we willing to do something for Him that will glorify Him, that it will make Him happy? And of course, lahat ng ginagawa natin ay ipinapasa Diyos natin. Kasi gusto niya yung nagiging center siya ng life natin. Si Lord kasi hindi talaga siya makasarili. Gusto niya, nasa likod niya lang tayo. Gusto niya siya yung maglilid sa atin. Kasi alam niya, pag wala siya sa buhay natin, mapapahamak tayo. Sino ba namang hindi mapapahamak na wala tayong Panginoon sa puso, diba? So, applications natin na examine yourself whether you are truly in the faith. So, tayo, sa puso natin, examine natin sarili natin kung talaga meron ba talaga tayong Kristo sa puso natin. Seek a new heart and new desire. Produce the fruit of the Spirit by walking with Him. So, manampalataya tayo sa Panginoon at siya ang bahalang gumalang sa buhay natin. That's all. Thank you.